Jackie. Michael? Well, Susan, ito, dire-diretso na tayo. Nasa firing range tayo ngayon, no? Para malaman natin kung ano ang talagang aktual na ramdam mo pag humahawak ka ng baril. Kasama natin si Jose Sor, isang range officer. Pre, tama. Oo, ano bang mga pupunta rito? Ano yung mga karakter na mga pupunta rito para magpa-train sa inyo? Usually, ang mga pupunta rito, may mga sariling baril, first timer, depende. Mga ganun Anong usually. dahilan nila? Bakit sila nagpuputok? For safety purposes, then for sports, then for protection. Protection. So, Yes. para sa pamilya na rin, ano? Ikaw, bilang range officer, ano yung sa tingin mo pag may pupunta rito yung mga maling, maling motibo ng pagpunta at gustong bumaril at magmayari ng baril? Well, minsan, may pumunta rito, one time, sabi niya ngayon, puputok siya kasi gusto niya magganti. Disgrasya daw siya. Pinalo siya ng bat, nakamotor. Binugbog siya, parang gano'n. Yes. Then, meron din naman pumunta So, rito. yung paghihiganti, hindi dapat yun. Kagad, dapat, no? hindi. May parang motibo ka na agad. Oh. Yes. Then, meron din dito parang pumunta yung nagyayabang lang. Ayun, dalawa baril ko eh, parang gano'n. No? So, may perang pambili, parang gano'n. No? Kaya niyang bumili. So, yun yung mga hindi dapat na motibo mo. Ibig sabihin kung sakasakali, no? Kung gusto mo magbayari ng baril. Oo naman. Susan Joel, ang kaya tayo nasa firing range ko, papakita natin sa kanila, no? Yung sinasabi na pinambaril ito sa US, ano? 9mm, 45 and an M4, no? Ano bang kalibre? Pag sinasabing kalibre, yung parang kalibre 45, 9mm, 22. Ano ba ibig sabihin nito? Usually, mga kalibre, ang mga baril kasi pag 22, maliit na kalibre, so ang bala niya mas maliit. Ito, papakita natin sa kanila. Itong 22, ibig sabihin, no? 22. So, maliit yung tingga, maliit din yung kanyang basyo. Yes. Ito yung pulbra nasa loob, ano? Ano yung susunod doon? 9mm. 9mm. Yung 9mm naman, Mas malaki siya sa 22. mas malaki yung tingga. Ito yung pumapasok sa katawan pag binabaril ka, no? Tapos yung basyo niya, Mas malaki. At mas malaki yung bala. ibig sabihin yung pulbura din, mas malaki. Yes. Ano yung 45 na sinasabi, yung sikat na sikat? Ay, mas malaki. Mas malaki yung bala, tsaka yung pulbura na mas marami yung charge. Ito yung parang taatalsika, sikat na sikat kay Fernando po, no? Calibre 45. Sinasabi ng Colt 45. So hindi pala lahat ng baril pare-pareho? Ay, hindi. Yung sinasabing kalibre, depende rin yon sa bala. Yes. Ano naman ang diferensya nitong mga bala ito pag pinutok mo? Ang bala, pag mas malaki, normal, ang recoil mas malakas. Ito yung papakita natin ngayon sa inyo. Tinuruan tayo kanina ni Jose, no? Papakita natin sa kanya. Anong una ko ipuputok? 22. 22. Then follow 9mm. 9mm. Ito yung target natin, ano? So, safety. Trigger finger out. Sinasabi niya, hindi dapat nilalagay ka agad yung daliri mo sa trigger, no? Tapos safety. Safety siya. Then put your finger, eyeglass first. Eyeglass first. Yan, Then, safety, no? Tapos yung ano natin? Ear muff. Asan na ba siya? Para hindi ka nabibingi, no? Okay. Firing. 22 caliber. Okay. Medyo yung 22, hindi ganun kalakasan. Tama Yes, ka, no? mahina nga. Susubukan natin ngayon? 9mm. 9mm naman. Okay. Isa lang to, no? Okay. Ito. Yes. Kaya mo firing call. Firing. Medyo malakas. Mas malakas talaga sa 22. Parang triple ang dama ko eh. Yes. Ano yung pinakahuli? 45 caliber. Ito, 45. Ito yung sikat na sikat, no? Na sinasabi sa mga pelikula. At isa rin sa pinambaril dun, ano? This one. This one. Isa. Saan? Loading. Firing. Tumatasik talaga ang bala, So, ang diferensya, malakas talaga yung 45 sa 9mm, no? Ganun naman ang So, baril. kung hindi ka sanay talaga nito, talagang tatalsik din sa kamay mo, no? Kaya nga yung mga bibili dapat, pumunta muna sila sa firing at yung caliber na testingin nila kung ano yung nararapat para sa kanila. Hindi basta-basta bibili ka ng baril dahil sa sikat ito, 45, bibili ka agad. Yes, tama yun. Dapat dama mo muna kung kakayanin mo. Naman. Pero sa tingin natin, dapat dama mo rin kung kakayanin ng utak mo na maging responsableng gun owner. Number 1 yun. Yan ang pinaka-number 1. Na pinabuhan. Dapat kayo, lahat kayo, bago kayo bumili ng baril, tandaan nyo, mag-practice muna ng safety,
proper handling, proper then, handling, proper operating ng firearms. at Usually. safekeeping pag nasa bahay na. At yung kung hindi kayo marunong, pumunta muna kayo sa shooting range or mag-invite kayo ng mga certified range officer, then magpaturo kayo about safety. Oo. Tapos ang pinaka-importante nga dito, dapat yung pag-iisip nyo malinaw. Hindi ito dapat yung kung ano-ano motibo nyo, yung pag-iganti o naman. Dapat ito proteksyon o force o pagtanggal ng stress. At sa darating na araw nga, hindi ito pang-patay na pagligtas ng buhay dapat. Yes. Tandaan nyo, guns don't kill, people do, ang sinasabi nila. Bakit sa inyo? Okay, maraming salamat, Michael.